Good morning world! Kamusta ka na kabayan kung nasaan ka man ngayon habang pinapanood mo to? Siguro meron ka ring balak-balang araw na mag-retire sa Pilipinas. Ito share namin ang aming monthly expenses as a retired couple in the Philippines. Sa bahay namin, dalawa lang kami so mababa lang ang aming mga gastusin. Dumating kami sa Pilipinas nitong March of 2024. Mga third week of March na. So itong ating video is about expenses, not budget. This is about our expenses average from April, May, and June. This is not about budgeting, but this is about our average monthly expenses. Although part of May and part of June, meron kaming 10 bisita, mga family members namin na nandito. So lahat tumaas, pero this is just based on our expenses kung kabilang dalawa. We are hoping that the numbers will go down habang tumatagal para na makasave tayo. Malamang ang listahang ito ay hindi kompleto, baka may na-miss ako at by doing this, nakakatulong din sa akin kasi nakikita ko yung mga expenses namin at saka kung saan pwede i-adjust or ma-improve. I grouped our expenses into 4. Number 1, utilities. Number 2, insurance. Number 3, market. And number 4, other. In the coming months, I might need to revise it, change it, delete, or kung ano man ang dapat nating gawin. But for now, this works for me. So number 1 ay ang utilities. This includes electricity, water, internet, Netflix, trash, homeowners association fee, at saka cellphone. Sa electricity, 10,000 ang nilagay ko dahil merong buwan na nagkaroon kami ng 8,000 plus, the next was 11,000 plus, and the last one was 10,000 plus. So nilagay ko ang electricity for 10,000 but we're hoping for it to go down. Part ng mga buwan na yon ay meron kaming mga bisita, ang mga aircon naka-on, so kaya siya malaki. Ganon din sa water. Meron tayong 600 plus, may 700 plus, at saka 800 plus. Pero meron nga kaming mga bisita that time, which is 10 tao. Pero mababa pa rin yan kasi meron kaming pool na kailangan namin minsan dagdagan ng tubig dahil kasi kung mainit, nag-evaporate. Sa internet naman, ang pinakamababang speed ang kinuha ko, tinry ko kung pwede na kasi sabi nung staff doon sa Converge na okay na daw yun kahit mag-download, upload ako ng mga videos para sa YouTube. So, ang kinuha namin na pinakamababa, it's 1,600 pesos or 1,600 pesos. And so far, wala akong problema mag-download or upload ng videos. Mabilis naman siya kahit na may kasabay pang ibang bagay na umaandar for the internet like our smart TV, cell phones, iPad, and all that. Sa Netflix, ang mura din na plan ang aming pinili, 399 pesos a month. Bali, dalawang pwede mo pagsabayin na umaandar. For example, TV at saka iPad or computer at saka TV, pwede. Sa trash naman, 100 pesos a month, so mura lang. Ang HOA ay 600 pesos, which is 250, bali 2 pesos and 50 cents sa kada square meter. So, 240 square meters times 250 is 600 pesos. So, okay na. Sa amin namang cellphone is unlimited text and call, 600 pesos per month sa Globe. So, ang total niya ay 14,149 pesos. Sa second group naman ng ating mga babayarin ay ang house insurance, car insurance, tricycle insurance, at saka yung medical insurance. Sa house insurance, hindi na namin iniisip buwan-buwan dahil kasi isang taon ang bayaran sa house insurance which was 17,000 for a whole year. Ganon din ang sa car insurance at saka sa motorcycle or tricycle, kasama na nung binili namin ang para sa year 2024 na insurance. So next year pa natin malalaman exactly how much is our insurance.
So sa medical insurance naman or sa health insurance, it's about 5,000 more or less. Plus pa yung sa states na Medicare, minaminus na lang yun sa Social Security. So hindi ko na iniisip yun dahil kasi automatic ng deduction. That is about $160 or $180. So our medications come from there. Hospitalization, hopefully hindi naman tayo dadating dyan, but we have to be realistic of course. Louis has Kaiser Senior Advantage. Medications are coming from the States, so we are planning to go home every year to see the kids and also to have general checkup, which we did right before we came here. So mga gamot namin, 1 year supply na kami. Ngayon kung maubusan ka, hindi ka nakabalik ng Amerika kaagad, mura lang po ang mga gamot dito sa Pilipinas. Ang mahal dito ay ang mga surgeries or hospitalization. Or kung nakadialysis ka or meron kang chronic problems na kailangan mo ng chemo and those kind of things, syempre mahal yun. Kaya isa yun sa mga reason na hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas kung meron kang ganyang mga problema. Kasi sa Amerika pwedeng mabigyan ng lunas yan at matutulungan ka ng gobyerno kung talagang wala kang financial ability to pay. Sa atin namang group 3 ng ating mga expenses ay ang supermarket, wet market, at saka sinama ko na rin dyan ang department store kasi paminsan-minsan lang naman kagaya ng mga toiletries na usually mabibili mo naman sa supermarket. So guys, ang ating supermarket, wet market, nagastos ay about 11,000. Kasama na dyan ang ating drinking water which averages about 240 pesos every month. Yung department store, kung minsan bibili ka mo doon ng mga toiletries, pero usually nabibili mo na naman sa mga supermarket, kaya kasama na doon sa total na yon. Sa last group of expenses natin, ay meron tayong para sa gas for the car and tricycle, gasol at saka kain sa labas. Sa ating gas para sa kotse at saka sa tricycle, mga 2,500 siguro, even less kasi hindi naman kami lumalabas lagi. So ang gasolina namin ay diesel para sa SUV, so hindi siya mahal, hindi siya magastos. Ngayon yung sa gasol, mula nang dumating kami, 2 gasol ang binili namin, nagbayad kami ng mga 8,800 pero kasama na doon yung 2 gasol na 11 kilograms each. May 2 regulator, may mga hose, at saka adapter, at saka yung service charge. So hanggang ngayon, hindi pa kami nakapag-change ng gasol. Isa pa lang ang ginagamit namin. So matagal pa bago kami makabili ng gasol. Yung pagkain naman sa labas, paminsan-minsan lang. Pero kung meron kaming craving, gusto namin kumain, hindi namin nililimitahan ang aming sarili dahil kasi life is too short. Kung meron kami gustong kainin, kinakain namin. But most of the time, we are home, we cook, so it's cheaper. So guys, ang ating total monthly expenses nag-average ng about 34,000 pesos, more or less. So malaking tulong para sa amin guys ay ang aming bahay, fully paid na. Kotse namin nag-iisa, fully paid. At saka yung tricycle namin ay fully paid. So no mortgage, no car payments, no tricycle payments. Maraming salamat Lord. Kasi dahil dito hindi kami nahihirapan sa pang-araw-araw. Otherwise hindi namin ma-afford kung lahat ito ay aming pangbabayaran sa kada buwan. Maraming salamat guys sa panonood sa videong ito. Sana makatulong kung ikaw ay nag-iisip na mag-retire sa Pilipinas in the near future. So right now, ito ang mga bayarin, ito ang mga possibilities na expenses ninyo. Ngayon, depende kung mas marami kayo i-grocery, mas marami kayong kakain sa labas at more often kayong kakain sa labas, syempre lahat yung tataas. At depende rin sa lifestyle niyo. Kami ang lifestyle namin, nakikita nyo naman sa mga vlogs namin, ay hindi po kami maluho. Maraming nagsasabi na paano ba ang simple life, ganyan ka mahal ang inyong bahay. Guys, kung matagal ka na nawala dito sa Pilipinas, baka hindi mo alam lahat nagmahalan na rin. Ang bahay dati na 1 million is 15 to 20 times na ang presyo. Lahat mahal na.
Pero kami, forever home na namin dahil kami ay retired na. So sana ito ay makatulong sa mga nagbabalak na dito mag for good sa Pilipinas. God bless you all. Pray for guidance para sa inyong mga plano sa buhay. Kagaya nyo, kami ay araw-araw din nagdadasal para sa ating masaya, healthy, peaceful, happy life. God bless you all. Thank you so much. In behalf of Louie Boy, this is Jerlyn thanking you for supporting his channel at sa aming mga vlogs dito sa Pilipinas. Thank you very much. Guys, if you like this video, please consider subscribing. Thanks for watching.